Nung ako'y sinabi ni Storos, sabi ko magpapaalam muna ako sa aming trabaho sapagkat napakarami naming trabaho at maaaring hindi ako payagan. Subalit nung ako'y magpaalam, ang sinabi ko, spiritual matters at speaks about nauuhaw ako. Nasabi sa akin ng amo ko, pirmahan agad yan, baka tamaan tayo ng tignan. Salamat po sa akin. At sinaliksi ko rin ng aking sarili. Ako'y karapat-dapat sa Panginoon. Tumayo. Dahil hindi po sa inyong kaalaman ang karanasan ko sa aking buhay. Salamat sa Diyos na pinakita niya na agad yung tungkol kay Pedro na siya'y nililiglig sa Satanas na parang trigo. At sabi, ngunit kung ipagpatibayin mo yung sarili at pag ikaw ay nakapagbalik, patibayin mo ang inyong mga kapatid. Nawa po sa umagang ito ay maging hamon ko ako. At ako po ay nahamon sa inyo. Inamat. Tayo po ay tumako na sa panglimang wika, Juan, Kapitulo 19, Kapitulo 28. Pagkatapos ito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi na uuhaw ako. Tayo po ay manalangin. Panginoon, samahan po kami patuloy sa oras na ito sa amin at sa inyo. At kami ay nagagalak sa pagkisama po ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Jesus, pangalan. Alam po natin na ang ating Panginoon ay hindi lamang po siya tao. Na katulad ng sinasabi ng iba, na siya ay tao lamang, hindi siya Diyos. At kanilang pinapanindigan na si Kristo lamang ay tao. Ngunit naniniwala po tayo na si Kristo ay hindi lamang tao, kundi siya po ay Diyos. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Sa mga tuwid, bilang tao, ay natural lamang na maranasan yung pagkauhaw. At unang ang makita natin dito, ipinakita niya doon sa balon ni Jacob, yung tinatalaga kanina na pero may kaplo. Yung babaeng humingi ng tubig sa Panginoon. Alam niyo po, hindi po nakikipag-usap ang Samaritana sa mga Hudyo. Sapagkat ang mga Samaritana ay tinuturing na marurumi. Subalit, nakita natin na nung ang Panginoon ay mapagod, ang sabi ay hindi niya sinabing nauuha ako. Ano ba ang kanyang binanggit? Painumin mo ako. Ang ibig po sabihin doon na ang ating Panginoon, mga kapatid, ay inilapit niya na mismo ang kanyang sarili sa makasalanan. Hindi niya inilayo. Uhaw na uhaw siya sa kaluluwa ng tao. Uhaw na uhaw siya sa mga tao. Nilalapit niya ang kanyang sarili sa mga tao. Sabi ka daw sa babae, painumin mo. Ano po kung babasahin niyo po yun, sabi niya, kayo po ang may
anong tubig ng buhay? Bakit kayo ang... Sabi niya, di ba sabi niya, kung sino kang uminom ng tubig ng buhay ay na aking bibigay, hindi na mauuhaw. Hindi magkakaroon siya ng buhay, no? Makikita po natin mga kapatid na nakapaligid yung pagkauhaw ng Panginoon patungkol sa kaligtasan ng tao. Siya ang may ibig ng lahat ng mga tao maligtas. Nauuhaw siya sa iyo. Sa isang kalula lamang daw na maligtas mula sa kasalanan ay libo-libong anghel sa kalangitan ang nagkakatuwa. Bakit? Sapagkat ang kaluluwa ng isang tao ay siya pong pinakamahalaga. Pag-aari ng tao sa kanyang buhay. Maaaring mayaman ka, maaaring may pera ka, maaaring may pinag-aralan ka, maaaring edukada ka. Pero kumusta po ang kaluluwa mo? Hindi yun ang pinakamalaki mong pag-aari. Ang pinakamalaki mong pag-aari ay ang kaluluwa, sapagkat yun po yung nilikha ng Diyos na kanyang kawanis. Yun po yung banal. Yun po yung matuwid na nilikha ng Diyos na nahiwalay sa kanya. Kaya, ibig niya ng mga kapatid, kung sino man dito na hindi ba lumapit sa Panginoon, siya ang unang lumalapit. Siya yung nauuhaw sa iyo. Sa iyong kaluluwa. Ang ating Diyos mismo ay nauuhaw sa kaligtasan ng isang kalupaan, sa kaligtasan ng isang libutan. Di po ba? Lahat ng tao, sabi niya, ibig niya na lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Maitim, maputi, panlak, matangkad, gwapo, pangit. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung ating kanyuan. Amen. Ang tinitingnan niya at nilalapitan niya sa oras na ito at nauuhos siya sa iyong kaluluwa. Sa kaluluwa natin. Salamat sa Diyos na isa tayo sa mga tinatagpo ng ating Panginoon. Kinakatagpo tayo ng Diyos. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya'y kinakatagpo ka niya. Uhaw na uhaw siya sa iyong kaluluwa. Mga kapatid. Pangalawa, sa pag-ibig, nauuhaw siya. Amen. Kung maano po natin yung binatang mayaman, sabi niya mula sa aking pagkabata, sana din makakagpan yun. Marcos, yes? Sabi niya, hindi po ako, mula sa aking pagkabata ay hindi ako nagnakaw, hindi ako pumatay, hindi ako nanganon niya. Ibig sabihin po, sinunod niya maaari yung 10 utos ni Moises. Isa siyang matuwid at sabi ng Panginoon sa kanya, siya ay kinagiliwan, di ba? Dahil mabuti siyang tao. Hindi siya gumagawa ng masama. Sa kanyang kabataan ay matuwid siya. Hindi siya gumagawa ng masama. Sapat na po ba yun, mga minamahal na kapatid, na maaaring tayo ay naligtas na, tayo ay natubos na, tayo ay nabago na, tayo ay narito na, sapat na po ba yun? Ano po ang pinaka-unang utos na ginawa ni Kristo sa New Testament? Tinanggal niya yung utos niya sa 10 utos. Ano ang kanyang pinakadakilang utos? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso. Ang ibig sabihin po doon, yung pinaka na maraming pag-aari, sabi niya, isang bagay ang kulang sa iyo.
na ibigay mo ang iyong mga pag-aari, mga kayamanan. Ngunit yung isang binata ay nalungkot. Bakit? Sapagkat hindi niya lubos na mag-ibig ng lubusan ng ating Diyos. Mayroon siyang tinatawag na reservasyon. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, kung naranasan niyo na po bang magmahal, yung sinasabi kanina, gagawin niyo lahat para sa inyong minamahal. Kung mahal natin ang Diyos, may bibigay natin lahat sa Kanya. Hindi naman sinasabing yung pag-aaral po natin ay dalhin natin dito sa pamilya at itambak natin dito. Kung kayo ay may mga kayamanan dyan, may mga dalhin po natin. Hindi po. Ang ibig po sabihin doon na i-ano natin sa Kanya ang ating buhay. I-dedicate. I-handle. Yan po yung tubig ng buhay na iinumin natin. Na hindi na tayo mauumang. Yun po yung perfect love eh. Yung, tawag doon? Yung sakdan na pag-ibig. Para masunod natin ng Diyos, kailangan natin mahalin lubos ang ating Panginoon. Kaya nga yung mga sekta, hindi nila masabing, hindi natin kaya mabuhay na banal sa lupa. Bakit? Sapagkat hindi po nila naranasan yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Kasi kung mahal natin ang Diyos, sasabihin natin, mga kapamuhay tayong banal. Di po ba? Amen. Kung mahal natin ang Diyos, makapaglilingkod tayong matuwid. Walang kasalanan. Amen. At sinasabi ng sekta mo, hindi natin kaya mabuhay na matuwid kasanlibutan habang tayo nasa lupa. Lagi tayo nagkakasala. Nagpapakita po yan na hindi nila minamahal ang ating Panginoon. Ngunit ang kanyang mga anak ay nagmamahal sa Diyos. At salamat sa Diyos, mga kapatid, na maaaring ito rin ang nagpabalik sa atin sa Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Siya ay nauuhaw sa ating buhay. Salamat sa Panginoon na hanggang ngayon nauuhaw siya sa atin. Maaaring ikaw ay naligtas na, maaaring ikaw ay napabalan na, pero patuloy na nauuhaw ang Diyos sa ating buhay. Panguli po yung kinauuhawan ng ating Panginoon, yung service, yung pagsamba. Pagsamba natin sa Kanya. Alam niyo po yung worship, worship service worship. Yung ang pagsamba ay paglilingkod at ang paglilingkod ay pagsamba. Worship service. Habang tayo ay nag-worship, tayo po ay naglilingkod. Sino po yung kanyang hinahanap? Na ang sa kanya ay mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hinahanap niya ang sa kanya ay mananamba sa Espiritu at katotohanan. Ang paglilingkod po hindi lamang yung tayo nandito. Lahat tayo may mga trabaho dito ba? Yung iba wala. Nasa bahay. Pero nakapaglilingkod po tayo. May ipapakita natin sa bahay, sa trabaho, sa ating mga pinupuntahan, mga nakakasalamuha, ang paglilingkod, ang pagsamba. Hindi lamang yung pagsamba, nandito po tayo. Kaya nga dito doon sa Roma, 12, na sinasabi niyo na inyong ihandog ang inyong sarili na isang haing buhay, kaya ano pa? Nasiyanin yung katampatang pagsamba. Ano ba yung katampatang pagsamba sa English? Reasonable service. Iba yung service, pagsamba. So mga kapatid, sino magsasamba sa Panginoon? Sino? Tayo. At hinahanap niya tayo. Hinahanap niya yung mananamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat may mga taong sumasamba.